na itong Honda Supremo daw hard starting po siya, lalo na pag umaga. Ipipihit lang natin siya ng pahigpit. So pakanan ng pihit, ayan siya. Start natin. Alright, umaandar siya kahit hindi natin ginagamit itong stock. Yo, what's up? Magandang hapon sa inyong lahat at welcome back again sa ating panibagong episode. So sa episode pala na to ay usapang Honda Supremo na naman po tayo. At pag-uusapan natin ngayon yung mga nababasa ko po sa mga comment, sa mga posts na itong Honda Supremo daw hard starting po siya, lalo na pag umaga. So may nakikita ako na paano ba yung ginagawa. May nagsasabi na napakahirap na i-start gamit yung push button. Tapos yung iba naman kahit na i-kick na lang ng i-kick ay hindi raw siya umaandar. At napakahirap talaga na paandarin yung Honda Supremo. So ngayon sasagutin natin lahat yung mga katanungan na yan, no? Dahil mismo ako ay na confuse kung ano nga ba yung dahilan, no? At minsan kasi na susubukan ko rin yun dito kay Raptor. So unang-una, bakit nga ba may nakalagay na choke dito sa Honda Supremo? So yun yung isang pagbabasihan natin tungkol dyan, no? Sa hard starting. Tapos isa pa, may gagawin tayo na para masolusyonan yung hard starting na yan. So ang gagawin natin ay susubukan natin siyang start ng hindi naka-choke. Dahil mapapansin nyo, hahawakan ko tong tambutso, napakalamig niyan kasi hindi pa nagagamit itong Honda Supremo, hindi pa nagagamit sa Raptor. Mga 3 days na yata na hindi ko nagamit itong si Raptor. So yun ang napakagandang i-content natin ngayon. Dahil siyempre hindi nga nagagamit to. Dahil siyempre sabi nga nila, pag matagal na hindi nagamit, yun yung time na pag gusto mong paandarin, yun yung pinakamahirap daw na start yung Honda Supremo. So tamang-tama sabi ko 3 araw na yun nagmula nung hindi ko nagamit yung si Supremo, no? So ito yung pinaka the best na oras para solusyonan o sagutin yung mga katanungan ng mga ibang nagko-comment sa atin, saka yung ibang nagpo-post na hard starting to. So bago tayo magpatuloy, ay nais ko munang hilingin sa inyo ang kunting lambing na sana ay mag-subscribe na po kayo at huwag kalimutan i-click yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin. Alright, so yun mga kalabarkada, no? At uumpisahan natin ay start natin tong si Raptor na hindi natin gagamitin yung choke. Titingnan natin kung mag-start nga ba siya o hindi. Pero 2 beses lang natin gagamitin yung push button. Tapos 2 beses din natin gagamitin yung kick start niya na hindi natin pinipihit ang choke. Alright, simulan natin ito. So ito yung push starter ng Honda Supremo. At ito naman mga kalabarkada yung kanyang choke, diba? So start muna natin. Sisimulan natin dito sa kickstart na. Alright, so 2 beses natin papandarin na, pero hindi natin hahawakan yung accelerator. Para dyan natin malalaman kung hard starting talaga.
1. Yun, di ba? Sa pangalawang under pa lang, umandar na tong aking alaga, si Raptor. So dyan nyo makikita mga kalabarkada na hindi siya hard starting kahit na na-stuck na siya ng matagal. So 3 araw siyang hindi nagamit. Pero tignan nyo mga kalabarkada, sa 2 beses pa lang na pag-kick natin, hindi siya hard starting, umaandar siya agad. Hindi na natin ginamit yung accelerator, hindi rin natin ginamit yung choke. So ngayon, papatayin muna natin. Nakita nyo na kahit hindi natin gamitin yung choke at yung accelerator ay umandar siya. At dyan mo makikita mga kalabarkada na hindi siya hard starting at kondisyon yung makina. So ngayon, ito naman yung papakita ko sa inyo mga kalabarkada na dahil ito yung dahilan kung bakit minsan hard starting yung mga Honda Supremo. So gagawin natin, may kunting gagalawin lang tayo. So ito yung i-share ko sa inyo para naman makapagbigay ako ng idea para hindi naman hard starting yung mga motor nyo o kagaya ng Honda Supremo. So, gagawin natin mga kalabarkada ay may pipihitin lang tayong napakakunti lang dun sa may carburetor. So kung makita nyo, napakaliit nitong flat screw na gamit ko. Dahil yung malalaking flat screw kasi hindi siya magkasya. So itong gagamitin natin. So saan nga ba tayo pipihit mga kalabarkada, no? So ito, papakita ko sa inyo. Ito yung carburetor, diba? Maraming na nalilito dito dahil dalawa ito, isa dito at isa din dito, diba? So dito tayo magpipihit mga kalabarkada na dito. Pero ang gagawin muna natin, babalik natin muna siya sa dati kasi pinihit ko na to pinihit ko to. So ibabalik na natin siya. So half turn lang siya. Ganyan siya, half turn. Kita nyo? Half turn lang siya. Dati So ngayon susubukan natin kung aandar siya. Maandar pa rin. Pero ito lang mga kalabarkada na. So yun yung na kuha natin kanina. Napaandar natin sa kanina na. So dito lang tayo magpipihit dito, itong part na to kasi dalawa to ito yung isa, tapos ito naman yung sa bandang taas. So pipihit lang natin siya ng pahigpit. So pakanan yung pihit, ayan siya, ayan siya, ganyan siya mga kalabarkada, no? So naka vertical yung kanyang hiwa. So yan lang yung pinihit ko dito sa carburetor nya dito. Tapos punting technique pa pala mga kalabarkada na. So ito, saan ba yan? Dito makikita nyo ito dito. So ang gagawin namin, ginawa ko dito, nagdagdag lang ako ng kunti. Hindi siya paluwag pahigpit ulit, pero napakakunti lang ang ginawa ko para medyo mag-gas up siya ng kunti. Pero napakakunti lang, parang ipihit mo lang ng kunti, parang nasa 90 degrees lang siya. Ganun lang yung pinihit ko. So yun yung mga dapat dalawang gagalawin lang natin dito kay Honda Supremo. Start natin. Alright, umaandar siya kahit hindi natin ginagamit itong choke at yung push starter.
Kita nyo naman kung gaano ka-kondisyon itong si Raptor, itong alaga ko mga kalabarkada na. So yun yung kunting idea na nais kong i-share sa inyo, kasi marami talaga yung nagsasabi na starting napakahirap i-kick, tapos isang down kick na daw hindi pa rin umaandar yung kanilang mga Honda Supremo. So yun yung ginawa ko dito kay Honda Supremo mga kalabarkada. So kunting pihit lang. Nakita nyo naman kung saan ako pumihit, diba? Hindi sa baba, kundi dito sa bandang taas. Dagdag tayo. So yun lang mga kalabarkada na yung vlog natin ngayon, dahil wala din tayong biyahe at matagal-tagal pa siguro tayong makapagbiyahe. So yun lang yung nais kong i-share, kasi siyempre nais ko rin na ibigay yung kunting kaalaman ko about dito kay Raptor. Kaya maraming katanungan siguro yung nasagot natin ngayon. Alright, so yun lang yung vlog natin mga kalabarkada na. Alright, so see you po sa next na vlog natin mga kalabarkada. At ingat po tayong lahat.